Natapos na ni tatay sa pag-boneless yung sa baga na part at saka sa ribs na part nung dumating ako dito. Ito na po yung sa pigi na part ng lechon, no? Ito po ay 120 kilos boneless lechon. At yan po ay provide po ng customer namin dito yung baboy at saka pinaluto lang din sa amin. At yan po yung sa pigi na part niya yung pag-boneless ni tatay. At habang nagbo-boneless kami, nandito din yung customer namin para makita din nila kung saang banda po ng kanilang ipinapalutong lechon yung nakuha na ng karne. At lahat po ng nakukuhang karne dito ay napupunta sa aming customer. Paglagay na din namin dito ng lock sa ibabang parte ng 199 kilos regular lechon. Kailangan po yan dahil nga po sa mga malalaking lechon po yung kadalasan na niluluto namin. At ito po yung paglagay na din po namin ng dahon ng buri sa mga tubo. Nilalaga po muna namin yan para din po na hindi mahirap pong gamitin. Hugasan muna yan at para makuha yung mga namumula dyan at para din na malagyan na ng mga ingredients. Sa ibaga na part po, yan po yung pinakahuling na ibunlas ni tata. Yung natitirang karne, yan po yung pantapan niya sa baga na part. At yun po yung pinakita namin sa aming customer. Naglagay na din kami dito ng papapahid sa balat ng lechon. Kapag ganyan po na wala kaming nilalagay na food coloring na dark orange kasi nga po naubusan kami, nagpadagdag ako dito ng isang basong Pepsi pa para din na mas maganda yung kalalabasan ng kulay ng balat nito. Kasi nga po kapag sobrang light yung kulay ng lechon ay nagmumuka itong hilaw. No? At yan po yung pagsalang na din namin sa aming 120 kilos. At nagdagdag sila tatay dito ng taas ng pinagpapatungan dahil nga po yung naunang niluto namin dito ay nasa 28 kilos at saka 35 kilos. Maliliit lang. Kaya yan po ay nagdagdag sila tatay dito ng taas para din na hindi din sumayad sa lupa yung aming malaking lechon na ito. At sa mga ganito po maramihan din yung nilalagay na uling dito dahil nga po sa malaking lechon ito, makapal din yung ilalagay namin na uling. At yung nagamit na uling dito kung ilang sako ay 3 sakong malalaking uling. At muntik pang nagkulang ito pero okay lang din kasi nga kasabayan din itong naluto na lechon. After po 35 minutes, unti-unti na din po pumula yung balat ng lechon. Matagalan lang yung pagpula nito dahil nga po sa malaking lechon ito. Kapag ganito po na nagluluto tayo ng malalaking lechon ay kailangan mo din ng napakaraming experience dito para din po hindi ka din mahirapan yung tamang pagluto nito. Mag-iisang oras na din sa pagluluto nito. At yan si tatay ay binabantayan niya din yung aming lechon dito. Nag-ready din kami dito ng uling para isa lang namin dito yung isa pang lechon na para sa tanghalian. Sa ganito po malaki din yung budget nito dahil nga po sa malaking lechon nito. Umabot sa 4,000 yung labor nito. Hindi pa po kasama yung ingredients at saka sa uling no, na babayaran ng aming customer. Nakasalang na din yung 99 kilos na regular lechon. Yung 99 kilos ay pinatimbang muna ng customer namin ito sa tindahan at saka dinala dito. Kailangan po kasi na matimbang ito at saka doon po kami magprepresyo kung magkano yung babayaran ng customer namin dito sa labor, sa ingredients at kung ilang sako yung gagamitin na uling sa pagluluto ng kanilang lechon. At ito po naglagay na din si tatay dito ng lupa kasi nga po sobrang init yung singaw. No? Malakas yung apoy dito. Kailangan din po na makontrol yung init dito sa aming ilulutong lechon. Naglagay din kami dito ng kawayan dito sa unahan banda ng lechon yung sa 99 kilos dahil nga po yan po yung isa sa mga lock at saka pampakapit din sa aming mga lechon para din hindi ito lumihis or kaya umalog no kaya kailangan po na matibay yung kapit nito. After po 2 hours ganyan na po yung itsura ng aming 120 kilos. At yung estimate na kilo ng aming customer dito ay 130 kilos at buti naman at 120 kilos lang ito dahil nga po ay hindi dapat lumagpas sa 125 kilos dahil nga po yan yung limit lang din namin sa mga pagluluto ng laming lechon dahil nga po sa sobrang risky at saka napakahirap na po kapag lumagpas na sa 125 kilos yung aming lechon. Darwa ikabilo? Masaya mo raw.
Yung pagluluto namin dito sa ganitong kalaking lechon ay mag-aapat na oras din. At eto na din po yung pag-toast ni tatay dito at kukunin na yan sa pagkakasalang. Ay, kaya uring mo dyan nga. Nailang kitang, may uring ka ba yung sobra kapon? Nailang kitang nga, nailang kitang. Kaya sa pink. Nailang kitang nga. Pwede. Ubos to? Ha? Ubos? Dalin na. Init. Oy! Ay, susunod ng sunin mo. Trapo. Trapo awat. Hoy, tapos to? Habang naglilinis kami ng aming lechon at kinukuha yung mga katas nito na dumidikit ay unti-unti pong nagka-crack yung aming lechon. Kaya naglagay po kami dito ng daon ng muri para din na masigurado din namin na hindi din babagsak yung aming lechon. At ito na po yung pag-pick up. Kailangan din po na mapatuloy ito minimum 30 minutes bago namin ito balutin. Mas maganda po na makasingaw yung init. Kaya nakita ng dangan. Pirsa pag ipagpagwa mo. Yawan ang may kapili ka ang kilo mo. Laban kita. Sunto na natin hindi mo kapili. Napakula ng tao ra nga. Makundi na. Pati.